10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Witch Doctor. Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Clockwork. Dire team pick. Double common. Radiant team pick. Grimstroke. You got 10 seconds. What's the hold up, sunshine? 5 seconds remaining. Radiant team pick. Necrophos. Ten seconds remaining. Dire team back. 10 seconds. 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Five seconds remaining. Radiant's turn to pick. Earth.
10 seconds. 5 seconds remaining. The Dire get a ban. Witch Doctor. Dire's ban now. Here's the Radiant ban. Ten seconds. 5 seconds remaining. Radiant's turn to pick. Ten seconds. 5 seconds remaining. Wait lang, wait lang. Dire's turn to pick. Clockwork. Dire's turn to pick. General Shaman. Radiant's turn to pick. Grimstroke. Ten seconds. 5 seconds remaining. Ano? Wait lang! Wait lang! Wait lang guys ah. May batang makulit eh. Ha? 10 seconds. Sige, sige. 5 Sige na, go ka na. seconds Go remaining. down na. Doon ka na kay mama ka. Yo, ayun, magandang gabi. Ang daming default, ang daming wala. Walang team profile, mga ganyan. So, ito na yung last game natin, Hibernate versus Omsim. Hindi ko na pinutol yung stream para dire-diretso na lang. Last game, best of 1, no? So, mapapansin nyo, delay na delay tayo. Kasi nagka-problema dun sa camera kanina, dun sa hinost ko na lobby. Merong mouse na isa na lumalabas. Nag-recon tayo, ayaw pa rin. So, kailangan na mag-watch na lang tayo sa league. Buti na lang meron. So, ito. Medyo delay talaga. Delay ng 5 minutes sa stream. Delay din ng 5 minutes sa in-game. Wait lang. Radiant's turn to ban. Ay! Ba't ako nag-switch ng profile? 10 seconds. So, Dire's wait lang turn guys. to pick. Watch ko lang yung stream ko para makita yung mga comment.
So, ayun. 10 seconds. Maaga tayo mapagpahinga na always, no? 7 na lagi yung last game. Unless mapaaga. Ataan sa baba. Sige na, doon na ikaw. Sige na. Doon na ikaw kay mami mo. Malapit na ito matapos. Almost done na si Papa. So, ayun. Nawala tuloy ako. So, ayan sa Hibernate, no? Sila nanalo ng toss. Pinili na ang Regent. And their picks right now is Witch Doctor, Clockwork, Necrophos, Underlord. And ang kanilang mga bans is Viper, LD, Slark, OD, Phantom Lancer, Axe, and Doom. So, most likely yung mga heroes yan was because of the Grimstroke, no? While sa dire side naman with Omsim, ang kanilang picks is Earthshaker, Shadows, Shaman, Grimstroke, Chaos Knight, Pudge, and their bans are Warlock, Nature's Prophet, Pangolier, Bristleback, PA, Drow Ranger, Luna. So, ang kanilang first 4 to 5 bans are meta heroes. So, Grimstroke with the Shadow Shaman, Chaos Knight, Pudge combo, no, with the, yung kanyang SS. So, talagang lockdown ng trip dito ng Omsim. While medyo makunat naman dito yung Hibernate with their frontline na Underlord. And, Witch Doctor lang yung medyo malambot dito. And ang kanilang magiging last pick will be the cost 1. So, ganda sana kanina, ano, dapat na dinom na lang sana nila yung ano nila. Fourth pick. Instead of Chaos Knight, kasi maganda nga rin yun. Pero ayun nga. Muerta ang kanilang magiging post 1 na. So, may pang-ubos or may pang-palo dun sa ilo ng Chaos Knight. Yappy ballers. Yappy ballers. So, sa mga nagtataka, the in-game names are actually their pro names, no? So, yan sila, Ophelia, Aquila X. Yeah, that was because of the pro names, no? Na nakaset sa kanilang account. So, ayun na nga. Alisin na natin ng bahagya. Pakita natin yung labahan. Yan. Call an ambulance. Medyo matagal. So, ayun na nga guys, magandang gabi. And the last game of the day is again Hibernate versus Omsim. Medyo wala na akong energy, no? At least hanggang 8 na lang. Unlike before, hanggang 12. So, eto na nga guys. Simula na ng laro. Pakilala muna natin yung Hibernate. Eman gagamit ng Necrophos. Merta naman kay Jules. Witch Doctor kay Eman. Underlord. I'm sorry? Witch Doctor kay Ophelia. Underlord naman kay Eman. And Clockwork para kay Taz. Kabilang side naman Omsim, Marge. Gagamit na CK. Shadow Shaman kay Jar. Grimstroke naman ngayon kay Mark. Earthshaker para kay Janjan. And
Pudge para kay Aquila. So, yun na nga, nagkasalubong lang magkabilang landas SOD para sa 5 heroes dito ng magkabilang team, pero hindi sila magtatagpo ng landas. Ayan, titingnan natin. Wait, recorded na ba? Okay, all goods. So, alam na ata nila kung saan nagpunta ang isa't isa. Ang tanong magsasalubungan ba? So, ayan ang site ng Radiant. Kaya na muerta, mapapa-TP na nga or mapapa-twin tower na nga papalik dito sa bot lane or papunta ng bot lane. So, good shish nga yun, no? Good shish. Na tinakbo niya na pa-twin gate yung kanyang hero. I don't know what I did in a past life, but I certainly didn't deserve that. You don't deserve everything. So, TP now will be consumed. So, mid ang kanilang Earthshaker and punch ang kanilang magiging post 1 dito and offlane PK. So, ayun ang naging plano rito ng OMSIM and let's see what will happen. So, napakagandang pick din talaga dito ng Merta guys, no? Especially considering na ES lang yung may parang burst damage for his for magic skills and also yung itong stroke of fate ng green stroke. Pero naku, mahuhook itong si Witch Doctor dito pero paralyzing class magagamit. Yung anak ko maingay, naririnig ka sa mic. So, ayun. Namang kalmado muna after the hook. Kaya na wala tayong maririnig or makikitang bakbakan muna rito. Pero in terms of late game, I highly favor yung lineup dito ng Hibernate because of the Muerta. Sobrang sakit niyan. Especially kapag kahit nga lang naka-MOM plus or Massive Madness plus the main Stormman medyo makatira. Pero may kunat din kasi dito yung OMSIM. So, let's see. In terms of team fights naman, sobrang laking bosset din talaga dito ng Underlord because of the Pit of Malice. Pero if OMSIM can initiate or can execute their skills properly and correctly at the right timing, syempre, mas maganda yung kanilang magiging team fight. May pambosset lang din talaga itong Hibernate because of the Pit of Malice and Paralyzing Cask. In terms of push, mabilis ng OMSIM because of the wards and also yung kanilang Chaos Knight. May Kagebunshin technique. And not to mention pa yung Enchant Totem na itong Earthshaker. Pero sa mid lane natin, nakakalamang yung Earthshaker dito sa in terms of last hit. And that is because of the Killing Blade. No? So yung kanyang pagiging melee. And hindi nga siya ganong naapektuhan dito sa ngayon ng kanyang Heartstopper Aura. Pero bottom lane, Tadeo dito. Nako, mapakukuha pa ni March yung first blood. Gusto niya atang mag-power cog dito para maitulak papuntang Torre itong si Jer, pero hindi naging successful yung kanilang plano. Napulan pa nga sila rito ng creeps. And madidinay nga yung kanilang banner creeps dito. And sayang nga yun. Shoutout kay Tads, pinaka-pogi na player at malakas na support. I love you. Weki Veridiano. Sana all may taga-ganon. Ophelia rito, nahabol ni Mark. Yan nga, MOM nga, pero sa top lane, tamang farm lang sila. And UD ang namumuna rito in terms of last hit or CS. Pero ganoon din naman halos si March napapantay na nga siya ng bahagya. Mid lane matchup natin nako, hindi pa tayo nakakita rito ng bakbakan talaga. Level 2 na Heartstopper Aura medyo makati na nga to para dito kay Earthshaker. Siyempre STR heroes din yan. Jules patuloy pa rin sa kanyang magandang lasitan dito sa bottom lane. While itong Punches medyo struggle nga.
sa kanyang post 1. So medyo nakakalamang dito talaga yung UD in terms of CS and denies. Ayun, Jules dito nahahatak with the reality reef plus the chaos bolt. Pero sakit nga lang normal nun, medyo malambot pa si Jules. Pero dito naman sa top lane si Aquila, delikado kalagayan, malalagyan siya ngayon ng Inkswell. Eman may stand doon, Blood Grenade, tatama rin dito kay Ophelia para ma-slow, pero yung hook hindi na nga itutuloy. Ika-cancel na lang niya. Pero wait lang, yung Stroke of Fate, nako, dalawang lasit. Dalawang hit na lang sana, pero merong magic stick na available para madagdagan yung kanyang buhay. Hindi na mag-overextend itong top lane ng Omsim. Pero Eman din dito, nakikipagbalugbugan kay Janjan. Delikado kanyang lagayan. Death Pulse magagamit, pero Botelya ang sagot. Pero Jules, sa bottom lane, mamamatay din pala. Hindi na natin yun napansin agad. And Jar ang kukuha rito ng kills sa post 1 ng Hibernate. So tama yung ginagawa nila, no? Unti-unti nilang i-shutdown itong Merta para medyo madali sa kanilang madali sa kanyang itemization. And Punch kailangan din magbawi rito ng farm dito sa top lane para sa kanilang post 1 naman sa Omsim. Kasi yun na nga, kailangan niya rin ng kills para sa kanyang flesh hip. Pero bottom lane na naman, meron na naman kaguluhan dito. The Calling magagamit na dalawang heroes pa sa silence, pero saglitan lang yan. Constantine sa silence ito yung Shadow Shaman dahil tinatayuan niyo yung mga multo. Pero makakaligtas pa rin si Tedeo despite of that. And dyan dito walang naman yung kanyang bote. And level 6 na nga rin itong si Necropos. And mahihirapan magpakita si dyan dito ngayon. And kinakailangan niya mag-ingat. And mag-abang ngayon ng power rune kung suswertehin ba siya sa RNG kung saan lalabas. Pero Punch dito, ano na nga, dininig na nga ang panalangin dito. Inkswell magagamit na with the Stroke of Fate, and Witch Doctor mamamatay sa kamay ni Aquila, and that's gonna be one stack of flesh hip. Pero ngayon, ang Underlord ang naghahabol. Aquila medyo hindi maganda kanyang kalagayan. 250 ang kanyang HP, nahabol pa rin ni Eman. 1, 2, 3 palo, pero Blood Grenade magagamit para ma-slow down ang movement speed dito ng Eman. Pero hindi na ata niya pagpapatuloy pa yung paghabol dito. Pero wait lang, hook, Eman, pahuhuli. Gumalaw yung hero icon dito sa bot lane. Fissure magagamit dito ni Janjan. Echo Slam is now available. Pero yung Paralyzing Cask nga talaga yung nakakaboset or magpapaboset dito sa gank na ginawa ng Earthshaker doon sa may top lane, while Eman naman dito sa may bot lane or sa mid lane will be farming freely, pero that will not last ng matagal dahil mapapatipi na nga siya dito sa mid lane because of the pressure na ginagawa rito ng Eman. Now Wisdom Rune will now be claimed by both of the support na meron tong Hibernate in Omsim. Jules, I think muna yung kanyang power trends rito. Napinadala niya na nga rin yung Infused Raindrops. So medyo meron na naman tayong kapayapaan na nagaganap dito in both sides. Makakapul nga si Tads while Jules will be taking the jungle. Faces a stiff win. Ayun, saglit lang. Sa top lane naman dito si Aquila. So, meron ng Ring of Hell dito yung Padja. Wait lang. Eman ako, nambaba ako doon sa mid lane. Baba ako doon sa mid lane si Tropa rito. Dire's middle tower is drowning. Ayun. Mid lane ako. Nako, delikado sa Eman na Echo Slam. Magagamit, hindi natin nakita. Hindi na nga kinailangan yung TP ng isa nila Tropa. Nako. Hindi pa rin nagagamit itong palakol ng kagitingan ng Necropos. Ayun. 0-4 na sa kalamangan ngayon ng Omsim, guys. Pero naman in terms of gold, itong Hibernate, pero a little, 1K lang naman almost. Or less than 2K, pero Eman na naman dito talagang ginago siya. Plus the wars ngayon, wala siyang ghost round para sana ma-counter yung kanyang normal attack. Pero yung etong ating Shadow Shaman mamamatay. That's gonna be 1:1. Pero naandito na nga rin si March para tumulong Stroke of Fate
Tatamaan dito si Tans and dalawang supports ngayon ng Hibernate ang nagtatatakbo. 3 heroes available para sa OMSIM and Tans will go down dito sa CK and Ophelia or Witch Doctor is now on the run. Ang tanong mahahabol ba siya? Sinama pa niya yung creeps at ayun, nahabol nga at napukpok ng kahoy itong Witch Doctor natin. And that's gonna be 7 kills to 1 para sa kalamangan ng OMSIM. Pero in terms of net worth, ganoon pa nga rin, lamang pa rin ang bahagya itong Hibernate. So medyo hindi nga na yung Ghost Shroud. Kailangan niya yun. Right clicker tong ES. And also yung words, syempre. Kahit sana level 1 lang, no? Para meron siyang pang counter initiate if ever na ma-hold siya. Or if ever na magkaroon man ng ganong gank ulit. So, Jules dito, medyo pre-farm pa siya. Pero ando na nga siya, natali na, na-stun pa ulit, na reality trip pa, naging manok pa. And Jules, well, also falls down dito sa Shadow Shaman and CK combo. So, medyo lockdown nga talaga mangyayari sa'yo kapag yan yung nakasalubong mo. Eh, nako, si Mark makakakuha pa ng haze rito. Man, delikado na naman yung kanyang lagay pero walang echo. Meron na pala. Tatalon itong Earthshaker. Ghost Shroud is still not yet available. Echo magagamit na nga rin. And that is gonna be... Hindi, mabubuhay pa si Eman dito. And 3 heroes available para sa Hibernate and the Kaling Blade na malaki. Magagamit na ngayon. That's gonna be 1 stack of the Heartbeat or the Heartstopper Aura. While on the bottom side naman, mamamatay si Dance. Pero Jules, makukuha naman yung buhay ng CK sa kapalit ng kanyang supports. So, nakakuha na nga ng But I certainly didn't deserve that. Reaper side kill itong Necropos ngayon. 10 minutes into the game. And on the top side naman, 2 Jumbo Bulado magtatapat ito, makakagat itong si Underlord para lang ata pang heal yun eh. Dito na rin yung Clockwork sa top lane. Pero yung mid lane, delikado na. 78 na lang yung buhay dito. And madidinay ba? Hindi. Nakukuha na Eman yung kill dito sa tower sa may mid lane. And that's gonna be the first tier 1 tower na bababasag sa kanilang game. So, Jules dito, buo na yung kanyang Massive Madness and masakit na nga rin. Pero top lane, 3 heroes ang Hibernate. Ang balak patayin dito si Pudge. Power Cogs magagamit pero makakancel kagad itong dismember ng Pudge Bar. Pero ayun, makukuha nga ni Tans itong kills sa may Pudge. Pero ayun, 3 tatamaan ng Stroke of Fate. Hindi nila mahahabol dito itong Shadow Shaman. And what a nice rotation para sa dalawang support dito ngayon ng Hibernate. Pero dyan dito maiiwanan and a pause. Magaganap. 2, 3, 2, 1. Adios. A future full of death. Uy, sorry. I don't know what I did in a past life, but I Pakita. Antok na talaga. don't know what I did in a Boko, past life, boko. but I certainly didn't deserve that. Oh, ayan na. Goods na nga. So, let's go back to the ball game. So, Armlet of Bordiga na nga itong Chaos Knight para sa offlane nila, no? And while itong Underlord naman is currently working para sa Pipe. Pero yun, makikita nitong Witch Doctor itong si Shadow Shaman. Tads, naku, hahabol. Pero base sa Silencio ngayon dito, nalapag na nga yung wards ngayon, nakakulong si Ophelia. Aabot ba yung pagpatay? Napakadaming normal, pero buti na lang maliit pa yung kanyang wards damage dito. Dalapag na nga rin yung kanyang wards sa sarili, pero buhay pa rin ito si Jar. 4 na heroes humahabol dito sa Shadow Shaman. Napakagandang space na na-provide dito ng Shadow Shaman para sa kanyang team. Na yun. Pero si Eman na makakakuha. 2 pa lang Eman to, no? Kaya pala medyo nalito ako kanina. Hero name na lang gagamitin natin. So, ayun na. Malapit na ang Earthshaker para sa kanyang Blink Dagger and also available ang kanyang Blink Dagger and pwede siya makapag-surprise dyan para sa debut ng kanyang new item. Pero bottom lane dito pinapressure di March. Malapit na rin mabasag itong tier 1 tower sa bot lane para sa Hibernate. Eman buo na kanyang Pipe of Insight. Jules Betrayal Hammer na lang para sa kanyang Maelstrom.
And SOD magagamit. They will go to top. Pero Aquila dito, makikita niya si Eman dyan. Mahuhook si Eman. Andun, mahuhuli pero hook din. Coming from the clockwork, nagkagulo na. Puro hook na power kag para ma-delay. Itong pagpunta ngayon ng Omsi Makila, mamamatay agad. Pero nandun na nga ang SS, ang Gravestroke. Leash, dalawa matatamaan. Pero hindi nga lang mayu-utilize. Matatali si Ophelia. Pero kukuhay pa rin siya rito. Andyan na nga ang karit ng kamatayan. March ang mamamatay dito. At walang 4-1 ang magiging palitan. Sinundan pa ni Jar and Roshan ata gusto nila, kaso wala. Sa baba yun, kapatid, hindi pala, kalaban pala yan si Mark. Wala nang makaka-cancel daw ng TP, pero andon ang Pit of Malice. Kala ko magkakampi, magkalaban pala. So ayun nga, 5-1 ang magiging palitan ng ating rito, no, ng kills. Yun ang magiging kalamangan ngayon ng Hibernate, and lumubo na nga sa 6K ang kanilang gold lead. Nunoy ano yung ano ko? Nunoy yun ay lalamunan ko. Mabilis ka mapakod. Pero yun, ando na naman nga yung ahas, buhay na naman. Tier 1 tower dito sa mid lane. Ako, dedepensahan nga daw ni Yu dito. Pero nga, dyan yung ahas, mauubos yung creeps. Pero walang backdoor protection yan. So makakapag-provide pa siya or makakapagbigay pa siya ng extra damages dito sa tower. Pero kinrips na yung wards. So, ayun nga, ano? Ay, pag-ibig. Hindi ko sure kung andun ba si Jules kanina. Hindi ko napansin din kasi. Nandun ba yung Muerta? Pero yun nga, 2-man SOD para dito sa Hibernate, and I think they are looking for Earthshaker rito. Hindi ko na rin namalayan kung ano ng skills kanina. Scan, matatabaan dito si Tads. Medyo antok na talaga tayo, guys. Pero laban lang tayo ngayon. Jules dito nag-iisa, pero I don't think natutuloy pa si Janjan dito because na-scan niya na nga itong jungle ng Radiant, and he was able to check na meron niyang enemy heroes dun sa site nila. So let's see kung ano ang mapa ngayon ng Hibernate. So ito yung current map nila. Medyo wala pa silang offensive wards, while on the side naman ng Dire, Omsim medyo ganun din. Meron lang silang mga defensive wards dito na isa na nasa gitna ng mapa, pero aside from that, wala na. So medyo madilim pa ang mapa ng both teams natin dito, and medyo hindi pa yan sila mag-aasim. Eman already have a sacred relic, and sobrang lapit niya na for his talisman of evasion to complete his regions. Pero 3 ang makakaharap niya ngayon. Matatali, mai-stun pa ulit. Last the Echo Slam to secure the kill. Pero I do think na mabot ba yun? Or necessary pa yun? Pero ando na nga, 2 tatamaan ngayon ng Soul Blind, 2 din tatamaan ng Reality Ray, pero walang Chaos Bolt na nangyari. Kagimunshin magagamit na, pero dyan kalahati na yung kanyang buhay dito sa may likuran naman. 2 wards nagharap, pero mananalo ang wards muna ni ano dito. Witch Doctor, mamamatay si Jar, pero double kill para kay Jules. Ngayon si Emma nag-aabol. Underlord medyo malambot sa 3 heroes na gumigigil sa kanya, and Jules lang matitira rito sa Hibernate. That's gonna be 4-2 in exchange. Ay, si Jules natiraan dyan ang aambol to. Pierce of the Evil. Tingnan natin kung makakuha siya ng kilo. Siya ang unang mamamatay rito. Medyo nai-stack siya sa stun. Pero ngayon, mamamatay yung 2 cores ng ano rito, Omsim. Sinolo niya yung 3. Tinribiwan ni Jules. Grabe naman yun. So yung lifesteal plus the stick plus the infused raindrops, talagang nakasurvive si kuya mo. Kunting-kunti na lang, kamuntik-muntika na siya. Hindi siya na-hold doon ng stun Hindi siya na-chain stun. So, talaga yung pangontra doon sa SS ng Muerta. Kaso nga lang, medyo may disconnect. Kala nila kakayanin nila. Hindi nag-4-second yung stun. Nung KS Bolt, 11-2 lang pala to. Okay, item check tayo. Andyan na Necropos with the Radiance and Blade Mail. Muerta naman, malapit na sa kanyang BKB because of the multiple multiple engagement na sila yung nakakalamang. Recipe na lang yan. Witch Doctor naman dito, meron ng Shadow Amulet, and currently working para sa kanyang
Glimmerscape. Underlord naman, meron ng Pipe of Insight, and kanyang magiging next item may Crimson Guard na konting-konti na lang buo na. And ayun na nga, ipapadala na. Clockwork naman dito, meron Blade Mail plus Earn of Shadows. Kabilang side naman para sa OMSIM CK, meron na siyang Echo Saber, pero wait lang, makikita nila si Eman dito. Baka pang shroud, baka kagat mai-stun, and I do think na enough na yan para siya ay mamatay pa rito. And medyo hindi nga maganda yung kanyang positioning. So ayun nga yung ating item check, always a disaster. And let's continue to the item check. Ayun nga, Echo Saber na ang ating Chaos Knight. Shadow Shaman naman meron ng 4-stop plus the Arcane Boots. Grimstroke, pa 4-stop pa lang. With the Arcane Book, samantalang Earth Shaker natin is aside from the dagger, malalapit na rin siya makapag-agrims, and only one component sa way para dyan. And yung punch natin na post one dito is 200 gold away para sa kanyang Agrim Scepter with a Vanguard. So tahimik na naman ang buhay ng kanya-kanyang teams. Kapit-kapit tayo, guys. Ayun. Yung Necropos dito, medyo makunat na rin sana, kaso wala, walang makunat dyan pag ganong hero yung nakaharap mo. I-utilize na maayos ang kanyang AoE damage with the Radiance and Death Pulse by also taking those big camp. Ang bato ko. So wait, hook. Wala matatamaan. Eman, tamang takbo lang dito. Pero napakabilis na makbo nitong punch. Makakagat siya ngayon dito. Tatlong heroes na naman ang available para sa OMSIM. And mabubura na naman sa mapa itong Necropos by using the Echo Slam. And nasusulit nga ang kada off cooldown nitong Echo Slam. And another SOD para sa OMSIM dito, 3-man SOD. And kanilang trip ngayon ay ang top lane. Ako dyan with the haste. Naku po, wala siyang Echo Slam dito, pero kung kaya lang man yan na nga ang Soulbind, pero I think not necessary na yun. Dalawa tatamaan ng Shackles, namatay kagad etong si Ophelia. Pero dyan una pang mamamatay kesa dito sa Clockwork. Buhay pa rin yung Clockwork dito, mga kaibigan. Si March mamamatay na rin. Pero si Jules to the backup with the Pierce of Evil. Dalawa makukuha niya kills doon, pero dito naman sa may backlines na ako si Jarang mamamatay, triple kill para kay Jules. Aquila buhay pa rin, and also Eman, ako po hindi tatama yung Stroke of Fate. Makakapag-salve itong Underlord, pero 3 sa isa, 2 korang makukuha doon ng Hibernate in terms of kill exchange. And yun nga, medyo kunat nung Clockwork, hindi ata siya na-focus na-focus kasi yung isa nilang tropa doon. So, Jules, nakakapag-scale na talaga ng bongga. BKB na, and Dragonlance, pinadala na rin sa kanyang courier. Yan na, ito na nga yung problema. Kulang sa right click ang OMSIM, kulang din sa magic. I'll take that. Dire's top tower is about to take the plunge. Patahimikan ulit. And Eternal Shroud nga ang magiging next build dito ng Necropos. Kalma nyo. Fans dito with the Deep Wards. And ito ang site ngayon ng Radiant o ng Hibernate with their wards. Samantalang wala pa rin malalim ang dito, OMSIM. Isa lang ang kanilang outer or bahagyang outer. Kasi line pa rin naman nila yan. Or base pa rin naman nila yan. Pero jar dito, madi-deny yung observer words niya, no? Top na nga ang Aghanim Scepter dito ng Pudge. And dyan, Aghanim Scepter na nga rin. And working para sa kanyang BKB. Si Necropos kaya. Medyo matagal pa ata yan. Blade Mail, meron akong narinig. And that's gonna be dito nga sa may kanilang Tormentor. And sino kaya ang maswerteng mabubunot? Walang iba kundi ang Grimstroke. So meron na siyang rito, no? Extra damage and heal dun sa kanyang Inkswell. So malaking bagay yan, especially dun sa mga fronta nila. Like yung Pudge.
So, Jules dito, tamang ano pa rin, tamang chill pa rin siya sa pagpa-farm. And Hurricane Pike ang kanya magiging next item. Oh, napakatakit din. Pag ikaw na echo na Pike, tapos normal. Kamot ka kay Team Makate. Pero yun nga, 23 minutes into the game, 17-17, pero 6k gold advantage ang meron dito ang Hibernate. And grabe nga yung scale up dito ngayon ng Muerta with the 8 kills. So 3-man SOD para dito sa Omsim. And take note, medyo malayo pa yung Shadow Shaman dito and wala pa siyang Blink Dagger. Available pa naman sana yung lahat ng kanyang skills. Pero wait, magtatagpo ata ang landas dito si Emma na may Emma na may karit. Makikita siya ngayon at nandun na nga masa silence. May stun na mahahatak at may stun at mahahatak. At mamamatay siya ngayon dito sa CK now. Omsim is looking for more. And I do think na hindi nila kita. Ayun, matatanaw nila yung Witch Doctor base dun sa kanilang fog information. Pero hindi na nila habulin yan. Kailangan nata rito ng Lotus Orb or Lincoln Spear nitong Necropos, no, para merong takot yung Omsim to initiate itong Necropos. Kaso ang dami rin kasing skills talaga kung magli-Lincoln. And Roshan is up, dito sa may bot lane yung kanilang Roshan, pero mapapatwin gate itong dalawang heroes ngayon ng Omsim to go sa kanilang own, our very own jungle space. Huerta. Ayun, Hurricane Pike na nga siya. And underload naman natin dito is recipe na lang para sa kanyang Lotus Orb. And I think buo na yan eh. Naku, mai-scan nga dito yung Roshan at mukhang may malaking gera magaganap dito. Eman, matatanaw na ito si Jar si Eman underload. Pero andon ba yung rocket flare? Andun na nga ang yung hook shot ng Clockwork, mauhuli yung CK Blade Mail will be activated with the Pitot Malice, pero mauhook siya ngayon nito ni Aquila, kaso nga lang napigilan ng Power Cogs, patay kagad dito si Marsh. Nandiyan na nga ang SS ni Jules plus the carrot ni Eman Bot. Jar naman sa may likuran naglapag ng words, kaso nga lang hindi niya kaya itong Witch Doctor plus the other damages na na-provide dito ng Team Hibernate, and inubos nga nila at pinarm itong wards ng Shadow Shaman dito, at mukhang sila ang magtutuloy ng Roshan. And Echo Slam was not even used on that team fight. Alongside with the Soulbind, medyo nalilito na ako sa skills guys, at dahil nabablanko na yung utak ko. Higop ulit ng kape. Jules kukuha ng Aegis ngayon dito. Lotus Orb is already up. So ang kailangan dito talaga ng Omsim is magkaroon nga talaga sila ng right click damage, dahil dun sila nahihirapan. Kailangan nila makipagtayuan dito sa ibang heroes ng Hibernate, unless you have a BKB para ma-withstand din yung damage ng Muerta with the Pierce of Evil na hindi tumatagos o hindi gaanong get up and move o hindi nga mag-i-effect yung kanyang SS with the BKB, no. Pero let's see, CK ang gusto kong yumaman dito sa parte na to, dahil kailangan talaga nila yung right click ng Chaos Knight for now. And itong punch nga ay medyo nanlalambot pagdating sa clash, so kailangan niya rin talaga medyo mababa yung kanyang flesh ship count dito So ando na, meron na rin shard yung Necropos dito para sa kanyang extra skill na Death Seeker, and first tier 2 tower ngayon mababasag na sa top lane. And mukhang may pinaplano nga si Jar dito, 5 seconds para sa kanyang wards, pero mukhang hindi niya na itutuloy. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Ngayon, papunta na sa mid ang Hibernate. Muerta naman sa bot lane to continue her farming, and 400 na lang para sa kanyang Mjolnir. Ay. Pero lapit na rin naman sa BKB itong punch. Pero wait lang, Eman na malaki. Makikita si Jar, or makikita ni Jar. Kinukuha niya yung outpost, pero hindi na rin naman siya mapipigilan doon.
And sobrang laking bagay din itong Shiva's Guard na bubuin ng Underlord, no? Siyempre, nahihirapan na sa right click damage itong side ng Omsim, pero pababagalin niya pa yung attack speed ng kanyang mga kalaban. Now, bottom lane, I think ang gusto rito ng Hibernate to take their tier 2 para sa Omsim, and Omsim naman mid ang kanila magiging target ngayon. Pero I think if you use the words, medyo unnecessary na yan, no? So ayun nga, mababasag din nila yung tier 1 tower sa may mid lane ng problema. Dalawang tier 2 na ang wala para sa Omsim. Grabe, napakasakit ni Jules dito. Blade mail. Asan yung blade mail? Where's the blade mail? Wala akong nakita. Chaos Knight na pa blade mail. BKB nagamit. Ay, andyan na nga rin, napadala na. So let's see if they will force this tier 3 tower sa may bottom lane, and around 60 to 75% na nga lang yung buhay dito ng Torres sa may bottom lane. And I think ready kumuha dito ng kills or mag-defend dito ang Omsim, especially all of the skills are complete aside from Chaos Knight, which will also be up in 6 seconds. So let's check what will happen dito, Muerta. Nako, nakikipag-unahan si Tropa. Dito na nga rin si Eman, hook shot itong Shadow Shaman, pero matadrop niya yung hangin o yung ahas dito. Si Jar mamamatay, Karit matatamaan si Janjan. Tatlo na kagad wala para sa ng Omsim dito. Tier 3 tower mababasag na nga rin, and Echo Slam hindi pa na nga nagagamit dito after obtaining the Aghanim Scepter. Hook, walang tatamaan dito. Bukaw. And the first set of barracks will now be claimed by a Hibernate. And now they are targeting yung tier 3 tower dito sa may top lane. Iniwan mo na nila yung mid. Siyempre, isa to sa mga tower na mahirap nga rin makuha, no? Pero yun, bilis nung Muertang bumasag. Samantalang yung sinabihan natin na mabilis sana makabasag because of the snake, hindi pa nakakabasag, or dalawa pa lang yung tower na nakukuha nila, which is both our tier 1 tower. Fortification magagamit na with the backdoor protection, naabot pa rin ni Muerto. Grabe naman yun. Eman ang tatangke rito, pero mukhang hindi lang nila nababawasan dito yung Torre rito. Magiging manok si Eman the Undying, matatali pa. Soulbind magagamit, dalawa makakagat dito, pero hookshot makakancel yun. Echo Stab sa dalawa, kaso nga lang na pag BKB auto-serve magagamit, dalawa tatamaan nyo na Fisher, pero Juice meron pa Aegis of Immortality ngayon, matutulak siya dyan sa may patalikod. Pero naku po, yung Necropos muntik-muntik ka na, pero mamamatay na nga rin tatlong heroes dito ng Hibernate. Mapapabayback yung Undying with his SS, pero 4 na patay para sa Omsim. 2 buyback na is available para sa kanila. Buyback na nga rin lahat ng heroes na meron pang buyback dito. Dahil mga kaibigan, tier 3 tower buhay pa rin, pero yung Muerta or yung Necropos na dito sa may bandang well nila, sa may unahan, kinakamusta at kumakatok sa mga heroes na nag-buyback. Kinagat na nga rin itong Necro, pero talagang makapal yung buhay with the shard din na 2 shard yung meron, pero touch dito na 4 stop sa looban, muntik na mamatay. Eman ang kukuha ng force up, and Eman na Necropos lang yung mamamatay dito. And pero tier 3 plus the barracks will also fall. That's gonna be the second barracks na makukuha ngayon ng Hibernate, pero that costs a lot because may mga buyback nga na nangyari ron. And 3 heroes dito ang nag-buyback para sa side ng Hibernate, while 2 naman sa Omsim. Pero grabe yung XP change, konti lang. Yay. Up na nga yung BKB, no? Pero ando na, M-Journal na. Plus, the Lincoln Spear rin talaga yung pinakamagandang panimula. Lincoln Spear. Talaga para hindi ka kagad hindi ka kagad ma-lockdown, and you have the chance or the opportunity para makapag-BKB to avoid those scenario na talagang mala-lockdown ka. Ang sakit ni Muerta. Wala pa ang crit to eh. Halos pa Daedalus to. Nalilito ako sa 2 Eman. Plus yung kulay ng SS ng Muerta plus ng Necropos sa kanyang 2 shroud. Ghost Shroud plus yung Eternal Shroud. 2 shroud. Pero yan katahimikan, pero mid lane na ngayon ang target ng
Hibernate, kukunin na nila itong tier 2 para masecure na nila yung last barracks. So kaya pala hindi nila ito ginaw, hindi ko napansin kanina. May tier 2 pa pala sila sa mid. Pero yun na nga, last outer tower na nga yun ng OMSIM, and open na ang tier 3 tower dito sa may middle lane. And TP is coming from OMSIM, SOD para rito sa Hibernate, and wala nang Aegis of Immortality itong si Merta at nandun. Mauubos kagad nila yung wave dito. Pero BKB magagamit Echoes. So nga lang, medyo makunat yung kanyang tinamaan dito. Si Dark, malalapag na yung kanyang Ash, pero siya yung uunahin ni Muerta ngayon. Isusunod niya si Janjan. Matatamaan pa ng Pitumalis, pero nandiyan ang Paracol. Hindi ka na makapag-force up boy. Akila medyo makunat daw, pero sobrang kate ng right click dito ni Jules. Tinatayuan niya na lang yung mga players dito. Tatlo mamamatay sa side ng OMSIM. While wala pa, dito naman sa Hibernate, gagawin nilang farm itong ahas. Dito sa bottom lane, dalawang macho ang magpapatayan, pero yung inop niya pa yung kanyang Armlet of Mordegan. Nasunog si kaibigan mong CK, and the last tier 3 tower and also the last set of barracks will now be cleared by Hibernate and ang Torotot. Ako, kung may question mark na with the tips. So, and tier 4 towers na nga, nagkatawanan na ang mga tropa. Hindi na nga tinawag ng OMSIM to. Na makukuha nga ng Hibernate ata ang kanilang unang panalo ngayong araw, which is the last game na rin, and GG will be called dito kay Janjan. Na yun, nalo ko na. So medyo late ko na nga na-realize na wala pala talagang right click to gaano itong itong tawag dyan. Hindi mo nga ma-right click yung Muerta, pero kailangan mo yun kasi wala ka ring magical damage. Ito, burst down yung burst down itong Muerta, like Lion, Lina, yung mga ganun sana. Pero ayun nga, it is what it is. Kahit pa medyo hindi naging maganda rin yung lane nitong Necropos, kahit papano nakabawi sila dahil napabayaan nga itong Muerta. Nag-scale up din with the help of the supports na mag-rotate sa mapa to kill heroes dito sa OMSIM. So that's all for today. We'll see you guys tomorrow. And good night. Peace out.